Civil Service Exam Word Problem number 64. So 64 na tayo. Sana napanood nyo simula number 1. So punta po kayo sa aking YouTube channel tapos i-click nyo dun yung playlist ko para sa CSE Word Problem para masimulan simula 1. Okay, so the sum of 16 and 2/3% of a number and 33 and 1/3% of the same number is 84. What is the number? Choices 14, 28, 42, and 168. Okay, so bago tayo mag-start ay meron po tayong math and logic na review para sa civil service exam for 50 pesos only via Zoom. So ang promo natin na 50 ay para sa first 500 only. Okay? So 10 sessions po ito all Mondays of June and July, 6 p.m. onwards. Meron po tayong GC and exclusive FB group, may Google Forms practice test. Sessions are recorded dito sa FB group natin i-upload yung mga session para kung hindi kayo available ng 6 p.m. ay mapapanood nyo sa FB group natin. Sessions on math and logic only but will share reviewer on other subjects. Okay, so napakamura po, 50 pesos lang. Parang 5 pesos per session lang ito. Okay, so para malaman nyo naman kung legit ito ay pumunta lang po kayo sa aking FB na RJ Enseñado. Makikita nyo doon na maraming mga magpapatunay na ako ay legit na content creator ng civil service exam. Okay, so let's start. Sagutan na natin. So the sum of 16 and 2/3% of a number and 33 and 1/3% of the same number is 84. What is the number? Okay, so kapag iintindihin nyo mabuti ito, pwede na itong, tas titingnan nyo yung mga choices, pwede na nating hindi solve ito. Pero, syempre, gawin nating detailed para malinaw. Okay, so, isa-isayin lang natin the sum. O di lagyan agad natin ng sum. Okay? So buuin natin ang equation. The sum of 16 and 2/3% of a number. So itong number hindi natin alam, let's say letter n. Kahit anong variable pwedeng ilagay. So 16 and 2/3% of a number. So we have 16 and 2/3%. Ibig sabihin yan, nakamultiply sa number. So times n. Okay? So may sum sila. Tapos ito pang isa, 33% of the same number. So syempre same number, letter n din ito. So ito yung sum, yung ayan, addition dahil sabi nga sum. So lagay natin dito, 33 and 1/3% of the same number. So times n is 84. Ang ibig sabihin nitong is ay equal sign and then 84. Okay? What is the number? So just solve for n. Okay? So simplify natin ito. 16 and 2/3% times n, tanggalin na natin itong multiplication. Tapos 16 and 2/3%, ang ibig sabihin ng percent divided by 100. So i-simplify natin, gawin natin siyang 16 and 2/3. Ayan, pwedeng divided by 100. Pero merong mas madaling way para, thank you for watching agad. Para ma-solve natin ito, i-add na muna natin directly. Kasi 16 and 2/3% times n plus 33 and 1/3% times n. Para wag na tayong mag-convert ng fraction, i-add lang natin itong dalawa kasi parehas naman siyang nakamultiply sa n. Okay? So, i-add ang whole number 33 tsaka 16. So, ano magiging sagot doon? 33 plus 16, so that is equal to 49. Okay? Tapos yung fraction i-add natin 2/3 plus 1/3. So magiging siyang 2/3 plus 1/3, that is 3/3. Okay? Tapos yung 3/3 equal lang yan sa 1. So inad lang natin yung numerator 2 plus 1, copy the same denominator na 3. So 49 and 3/3% lang pala siya of n. So times n is equal to 84. And then 3/3 equal lang ito sa 1. Okay? So itong 3/3 equal lang sa 1. So i-add natin 49 plus 1. So this will be 50% of n is equal to 84. Okay? So next, isolve na natin itong n. So gawin natin 50% convert to decimal, that is 0.50 or 0.5. Kasi tanggalin yung percent symbol, move ng dalawa. Tapos hindi na, bali wala na itong 0 na to, 0.5 na lang yan. So therefore, we have 0.5n is equal to 84. And then last, ay i-divide natin both sides by 0.5. So makukuha na natin ang value ng n is equal to, pag nagdi-divide gawing whole number, move ng isa, magiging 840 divided by 5. So therefore, the answer is
So divide na lang natin ito. So scratch tayo dito. 840 divided by 5. So we have 1 1 times 5, we have 5, subtract. So we have 3, bring down 4. 34 divided by 5, that is 6. 6 times 5, we have 30. Subtract, so we have 4, bring down 0. 40 divided by 5 is equal to 8. So eksakto na siya. 8 times 5 is 40. Wala nang remainder. So the correct answer is letter D, 168. Okay? Or kung iisipin nga natin mabuti, sabi ko nga pwedeng i-solve na lang natin ito directly, tingin lang kayo sa choices. Ang sabi, 16 and 2/3% of a number and 33 and 1/3% of the same number is 84. Kapag daw inad yung 16 and 2/3 tas 33 and 1/3%, ang sagot ay 84. Ibig sabihin lang nun, yung number na hinahanap natin ay mas malaki dapat sa 84. Eh sa choices, tingin lang kayo sa choices. Ano ang sa mga choices, alin diyan ang mas malaki sa 84? Ito lang, letter D. So, kapag nakakita kayo ng ganitong problem, intindihin niyo lang mabuti, hindi na kailangang i-solve ito. Kasi 16 and 2/3% of a number and 33 and 1/3% of the same number is 84. So, ibig sabihin lang nun sa problem pa lang, mas malaki sa 84 ang magiging number na hinahanap natin at tumingin kayo sa choices, isa lang. So eliminated na agad yung mga 14, 28, and 42. So hindi na kailangang isolve ito. Letter D na agad ang sagot. Automatic na dapat yan. So nakasave na kayo ng ilang minutes din yung ginamit natin dito. Okay? So kaya mabuti ay mas maganda kapag analyze mo na mabuti ang problem, pwede na palang hindi isolve. So that's it. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. At kung first time nyo dito, huwag kakalimutang mag-subscribe sa akin. And kung may math question, i-comment lang sa aking channel, GTR Math Tutorial, or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.